Ang ating recap ngayon ay tungkol sa isang binata na walang kakayahang gumamit ng mahika na nakatira sa mundo ng mga mahika. Ito ang lugar na tinatawag na Magic Realm na kung saan na ang paggamit ng magic ay normal sa lugar na ito. Mga taong nakasakay sa Wallace Tingting na lumilipad at mga pinapalutang na mga bagay, lahat ng mga naninirahan dito ay kayang gumamit ng magic, mapabata man o matanda. So naging normal na bahagi ng buhay nila ito sa pang-araw-araw na gawain. Sa kalagitnaan at kalaliman ng gubat, may isang binata na naninirahan at pilit na nilalabanan ang mga pagsubok na nakapalibot sa kanya. Isang matanda ang naninirahan sa gubat kasama ang kanyang anak na malayo sa kabihasnan. Ako ay 75 years old na, nung kabataan ko ay isa akong uhugin at pahamak na bata, kahit na may edad na ako, ito ang anak kong si Mash na nagpapawala ng stress ko bawat araw. Biglang napatanong si Mash sa kanyang ama kung para saan ang ginagawa niyang pagsasanay araw-araw. Hindi masabi-sabi ng kanyang ama ang tunay na dahilan kung bakit pinapag-training niya ito physically. Ang totoong dahilan kasi ay hindi kayang gumamit ng magic ang kanyang anak at naiiba ito sa lahat. Pinagbawalan niya itong lumabas at pumunta sa Magic Realm na kung saan lahat ng mga tao doon ay gumagamit ng magic. Pero hindi nakatiis si Mash na lumabas at mamasyal para bumili ng pagkain kasi nagugutom ito. At nakarating na nga si Mash sa lugar na yun at first time niyang makakita ng madaming tao at mga iba't ibang paninda. Namangha siya sa mga iba't ibang mahika na normal na makikita sa lugar. At natagpuan na nga ang hinahanyang tindahan ng masarap na cream puffs na paborito niya. At nang umorder siya ng cream puffs at ibinigay ang bayad na barya, nabigla ang tindero kasi lahat ng barya ay naiupi dahil sa lakas na pisikal na tinataglay niya. Pero ibinalik din sa tamang hugis ang mga barya na naiupi niya at ang tindero ay di makapagsalita sa nasaksihan. At nang natanggal ang kanyang hood ng di sinasadya, nagulat at natakot ang mga taong nakapaligid sa kanya dahil walang magic mark sa kanyang mukha. Ito ay ang pagkakakilanlan na kapag wala kang mark sa mukha ibig sabihin na ikaw ay hindi marunong gumamit ng magic. Habang naglalakad at kumika ng cream puff si Mash, at may nabunggong lasing na magic police, pero hindi na malaya ng lasing na police na wala itong marka sa mukha niya. Nang inalok ni Mash ng cream puff ang police, bigla itong nagalit at hinampes ang pagkain niya. Galit na galit ang police bakit daw siya bibigyan ng pagkain na kanyang kinain na, at yun, galit na si Mash at hinablot ang uniform ng pulis at pinunit. Biglang may dumating na parang isang mataas na opisyal sa syudad, ito pala ang nire-report na bata na walang marka sa mukha. At nang lumalapit ang pulis sa bata, biglang hinalbot at itinakas ito ng kanyang ama galing sa likuran upang hindi ito mapahamak. Habang tumatakbo papalayo ang dalawa, humingi ng paumanhin ang kanyang ama sa officer. Subalit, hindi ito pinayagan ng officer na makatakas baka ito raw ang magbibigay sa kanya ng bagong promotion sa mas mataas na pwesto. Kinuha ang kanyang magic wand at gumawa ng spell para sundan ang mag-ama. Nakauwi ang mag-ama sa kanilang bahay sa loob ng kagubatan at pinagalitan ang anak. Binigyan niya ito ng parusa na ipagpatuloy ang training niya. Kahit ganun pa man, binilhan din pala ng cream puff ang kanyang ama, ang sweet naman na anak. Pero hindi nila alam na nasundan sila ng isang magic bird na ginawang spell ng isang opisyal, at yun na nga, pinasok ang bahay at giniba ang pintuan. Hinahanap nila si Mash bakit wala daw sa bahay. Si Mash ay nasa gubat at patuloy na nagpapalakas ng kanyang pisikal, nanganganib ang kanyang ama na nag-iisa sa bahay laban sa tatlong pulis, at nang natapos si Mash sa pag-ensayo, umuwi na ito at nang mapuntahan ang kanyang ama, dumating na sa bahay si Mash at nang bubuksan niya ang pintuan, may narinig siyang may nag-uusap sa loob. May mga tao sa loob ng bahay. Narinig niya ang officer na hinahunting nila ang mga taong hindi makagamit ng magic habang ang kanyang ama ay ibinitin sa itaas gamit ang magic. Narinig ni Mash ang lahat ng pag-uusap nila sa loob. Tinanong ulit ang matanda kung nasan si Mash pero hindi sinabi kung nasaan ang kanyang anak para maprotekan. Tinanong ulit ang matanda pero nagmamatigas pa rin siya para ibigay ang kanyang anak sa mga pulis. Tinorture ang matanda. Biglang sumigaw ang matanda na tumakbo na si Mash papalayo at magtago at lalong binugbog ang matanda. At nang titirahin na yung matanda na malakas spell, di na nakatiis si Mash at pinasok na at binugbog ang mga pulis para iligtas ang kanyang ama sa kapahamakan. Nagulat ang kanyang ama bakit hindi pa siya nagtago at lumayo sa bahay. Ang maangas na sinabi ni Mash sa officer na ililibing niya ito pantang impyerno. Hindi nagpatinag ang opisyal at nagpalabas na malalakas na spell at tinire kay Mash. Pero nagulat ang officer kung bakit wala man lang gasgas na natamo ang binata sa lakas na tira na yun.
Tumira ulit ng madaming beses ang officer na sunod-sunod pero ang lahat ng tira niya ay ginawang laruan lamang. Pinulot ni Mash and Magic Wand ni officer at itinira ito ng malakas sa mukha niya. Sinabihan niya ito na wag ulit sasaktan ang pamilya kundi patay ka sakin. At dahil namangha ang opisyal sa lakas ni Mash, binigyan ito ng isang kondisyon para hindi na sila guguluhin ng mga pulis at itatago sa mga tao. Ang offer ng opisyal na mag-aaral si Mash sa isang malaking school na kung saan nagtatagpo ang mga malalakas na mga magic users. Gusto nila na manalo sa Mash sa isang prestige title at maging #1 magic user. Gusto lang naman ni Mash na manirahan ng mapayapa kasama ang kanyang ama. At yun na nga, kumasa si Mash sa kondisyon ng officer na pumasok sa magic school. At dito nagtatapos ang episode 1 ni Mash, abangan nyo sa susunod na episode. Siguradong mamangha kayo sa mga darating na episode.